Magandang good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ito si Mr. Ipek Tibo Walang Diyos. Sa sobrang kasanayan sa script, mukhang napahamak pa ho siya ng kanyang sariling script. Hey, Mr. Ipek Tibo, Kuya Ipek sa Senado. Grabe yung kanyang jingle no? Sa Hey, Mr. Ipek Tibo. Grabe, ganyan lang Wala, anong pinagkaiba nito? Ay, AED pala yan, sorry. AED yun. Okay, sorry. Okay, pinagkaiba, etong style na to, ginagaya nila yung style ni Robin Padilla. Kay Robin Padilla noon, Wonderful Tonight tayo. Diba? Akala ng Wonderful Tonight, uungulan tayo. Ngayon, ganun rin ginagawa nito ng kampo ni Ipe. Sinasayawan tayo. Tibo, Kuya Ipek sa Senado. Titignan natin ngayon, paano niya patutunayan sa taong bayan. Ako kasi, I'm calling out everybody, all the political candidates, all politicians sa kandidato ngayon, no? Ipakita nyo, sabihin nyo sa taong bayan na paano nyo gagampanan yung trabaho nyo. For example, senator, congressman, di ba? Puro mga lawmakers yung mga yan. So paano nyo papakita sa amin na na kaya nyo yung trabaho? Kasi kami sa call center, pag tinatanong kami, di ba? Papaliwanag namin sa kanila. Ano yung paano mag-handle ng calls, irate callers, di ba? Yung simula nito, pagpasok at the onset of the call, yung thank you for calling customer service. Ganon. This is Johnny the Bagger. How can I rock your world today? Iba ganon. Putragis, kung tayo dadaanin na naman tayo sa Wonderful Tonight, pero tayo ay binubudots. Kilala niyo yung nagbubudots? Diba? Pagka napwesto na, lintian para di tayong binudots. Tapos ngayon eto. Diba? Baka dumating pa yung panahon, magkaroon pa tayo ng bigayan ng jacket. Diyan sa Senado. Diba? Kasi yung kandidato po na kwalipikado, dapat alam niya yung kanyang trabaho, alam niya yung batas, alam niya kung ano yung gagawin niya. Diba? Hindi yung kandidato kapag senador or congressman, ang pinipitch mo, tutulungan ko po yung mga mahihirap. Laga na po ngayon ang kahirapan. Kailangan po natin itong masolusyonan. Diba? Ipe, para sa epektibong paglilingkod. Kung patay tayo nito. Ikaw ang magbibigay ng kaunlaran, yung ganon. My God. Ito, pakinggan nyo. Partner, kung papasok ka dito sa politika, isa lang ang pakatandaan mo. Ano yun? Unahin mo ang mga mahihirap. Hindi ka magkakamali. Palakpakan naman ng mga uto-uto. Ako po, ngayon. Diba? Pagpapasok ka sa politika, partner, unahin mo ang mga malalandi. Unahin mo ang mga mahihirap. Diba? Unahin nga naman yung mga mahihirap, utuin. Na-script yung banat ni Ipe, no? Pumapasok sa politika. Gusto ko pong pangalagaan ang Mamaya, meron, sasagutin ka niya. Na gumegewang-gewang po ngayon. Kung nandito lamang po at nanatili ang ating former President Rodrigo Roa Duterte, hindi po mangyayari itong gumegewang-gewang na ito. Sumalangit nawa ang kanyang hindi pa pala. Sabi niya kasi kung naririto lang sa... Siguro ko po sa inyo ang korupsyon, kriminalidad at droga nanginginig pa hanggang ngayon. Hindi ko po sinasabi. Parang natanggal ni Duterte yung kriminalidad, korupsyon, at droga. Diba? Sabing, ginagaya ko ang former president natin. Hindi po. Alam nyo, hanggat mayroong korupsyon, hindi mawawala ang kriminalidad at droga. Putang ina ninyo! Milura ka tuloy ni Sarah. Isa pa.
Oh, para dun sa mga kritiko. Sa suporta namin sa mahal na Pangulo, yun po kailanman ay walang bahid ng pera po yan, walang bahid Ang ng lutong, kahit ano? Kami po ay believe sa presidente na to, sinusuportahan namin ang presidente na to at magpapakamatay kami sa presidente na to. Sumalangit nawa ang inyong kaluluwa at matik nang tanggapin sa purgatorio. Bakit? Bakit ako napakalaki ng utang na loob ng mga Muslim sa presidente na to? Dahil ito lang presidente na to ang nagkaroon ng pagpapatuloy ng programa magmula doon kay Pinoy, napunta yung BARM, na-approve ang BARM, na-approve ang Islamic banking sa presidente na to. Alam niyo, ang maraming administrasyon dito, pag nagpalit ng administrasyon, wala na yung programa ng isang presidente. Pero ito, nakita ninyo, paano kami hindi magpapakamatay sa presidente na to? Yun lang po. Kaya nasasaktan kami kapag binabanatan ako, nasaktan ako para kay Kuya Ipe kasi wala po kaming bayad. Pag nagpupunta po kami, lalo po dito, wala po kaming bayad dito. Kami po ay nakikiisa lang doon sa Malasakit Center. Na yan po talaga. Nakikiisa lang po tayo sa Malasakit Center. Diyos ko, Robin, tigilan mo nga kami. Ang programa ng aming kaibigan na si Senator Bongo, Hindi naman kayo kailangan bayaran ng yayaman nyo eh. na nakakatulong sa mga tao. Yun po yun. Aba po yun, ramdam na ramdam ko yung puso mo, Andres. Ramdam na ramdam ko. Pero nagpasalamat ako sa iyo noon, siya din ang nag-interview sa akin. So, doon sa mga bumabati ko sa atin, wala tayong magagawa. Iniisip nila tayo na may mera. Alam mo kung bakit? Yun ang gawain nila. Oo. Kami ho, walang bayad. Kami ho, puso, paniniwala, Pag bumabatikos ka, namimera ka, ayos to ah. paninindigan, malasakit. Kayo, mga mukha kayong kwarta. Patungkol po Grabe no, parang galing lang sa inuman ang dalawang unga, sabi ni Kapitan Trexie. Excuse me. Oh. Eto pa ha. Hindi namin nakakalimutan to, Ipe. Well, simple lang. Ginagawa naman ng Pangulo natin ang lahat. Para sa ikabubuti ng bansa, para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Pero pinapatikos pa rin siya. That's normal. Sa inyo pong lahat na bumabatikos, mamatay kayong lahat. Salamat. Mauna ka. Ay, pwede ba? Yun. O, tapos gagawin mong senador, putragis, parang laging galing sa inuman. Baka kapag tinan nyo ha, grabe, parang akong kinikilabutan. Imagine niyo merong ando si Pinuno. Inay, sino si Pinuno? Lito Lapid, di ba? Nandun si Lito Lapid. Tapos, di ba, seryoso, nandun ngayon si Jinggoy. Diba? Tapos nandyan si pangalan nito. At least okay pa si Jinggoy eh. 'Di ba? Andyan ngayon itong si Willie Revillame. Nako. Diba? So may programa ngayon kada alas 4 ng hapon. Merong show. Oh. Diba? Bigyan ng jacket yan. Tapos si Philip Salvador, no, ididirect ni Pinuno. Tapos si Bong Revilla pag nakapasok, yun ang taga-sayaw naman ni Willie ng Budots naman. Oh, tragis na Senado natin. Ano ba to? 'Di ba? Showbiz Senate. Talaga namang hindi na nakapagtataka kapag kapalpak ang Senado natin. Kawawang PBBM. 'Di ba? Magiging bahagi ng kanyang kasaysayan. 'Di ba? Ganong klase ng Senado, tragis na yan. Oh. Hindi naman natin sinasabi na pag-artista tanga. Hindi po ganon. Sa akin lang, ilagay na lang po natin, 'di ba, sa tamang pedestal. Kung ikaw ay artista, stay in showbiz. Entertain us. 'Di ba? Pag may pambayad kami, manonood kami ng sine o kaya mag-Netflix. O pagka wala, bahala ka sa buhay mo. 'Di ba? Kung politiko o kung artista ka, gusto mong magpolitiko, pag-aralan mong maigi ang trabaho ng pagiging politiko.
Gusto mong magsenador, pag-aralan mo ang trabaho ng pagiging senador. Parliamentary rules, 'di ba? Kahit yung basic lang kay orendain. Oh, tapos pag-aralan mo yung how a bill becomes a law, sources of laws, 'di ba? Oh, ganoon. Tapos pag-aralan mo rin yung yung public speaking, tapos argumentation and debate. Oh, pag-aralan mo yun ang mga tools mo para maging epektibo ka. And then yung experience mo, while you're gaining experience, diba, bilang isang mambabatas, magiging maganda. Kasi meron kang kaalaman. Anak ng putya, hindi yung may OJT 6 years. Shit, tingnan nyo na. Ay nako, tingnan na si Robin. O, kamusta na? Grabe, ano? Kasalanan po natin yan. Kasalanan natin yan. Diba? Tasahaluan mo pa ng Amy Marcos. Ayos ang buto-buto. Sabi nung iba, ito ang dapat nating tangkilikin. Ang tamang Marcos. Hala, baka may tamang Marcos. Kanina pa ako nakikinig. Ang pinag-uusapan yung tungkol sa suka. Suka, okay. As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa. Bakit ganon? Bakit ganon silang kabastos? Kabastos ba yun? Kabastos ba yun? Yung pinaggagawa nga ng kampo nyo eh. Ang presidente, sabihin ninyo, bangag, sabihin, di ba? Sabihin ninyo, sabihin ni Duterte, digong adik. Nagre-react ka ba? Hindi ba kabastusan yung pagbibintang? Wala namang sapat na dahilan ng pagbibintangan pa ng ganon. Presidente ng Pilipinas na nasimulan niyang mainis kay BBM since October 2021 nang hindi mag-file si Sara ng COC sa pagpampanguluhan. Paano kung sakaling nag-file si Sara at natalo sana? Di ba yung pagwawala na naman ni Digong? Di ba? Sana nga ganun ang nangyari nang maramdaman nila na yung mga loyalistang naging DDS ng 6 na taon ay bumalik lang sa tamang hanay. Di ba? Natural. Duterte, Marcos. Marcos loyalist yan. Di natural Marcos ay iboboto nun. Oh. Kaya hindi nakapagtataka na si Sara ay pumayag na maging vice-presidente. Ayaw nga niyang tumakbo eh. Di ba? Sabi ko, kaya nga Martin ito sa suka eh. Kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos. Ano? As a matter of fact po, kagabi nag-uusap kami mag-asawa, bakit ganon? Bakit ganon silang kabastos? Sabi ko, kaya nga ang sinamahan kong slate, yung walang bastos, yung mga taong magseserbisyo ng totoo sa mga Pilipino. Ang PDP Laban Slate. Wow. Mahirap po itong pinasok ko. Alam niyo po, nagawa ko na po lahat sa buhay ko eh. Bilang artista, nagawa ko na po lahat yung gaganda pang bagay. Nanalo ko 27 beses Best Actor. Mishi, sinasagot ka na niya ha. Tanong kasi ni Mishi kanina, ano ba achievements niya para iboto siya sa Senado? May napatunayan na ba siya? Ayan, marami na. 27 times nanalo ng Best Actor. Naging box office king ako. Naging box office king. king. Superstar ako. Naging superstar. Akala ko po, di ba sinora-honor yun? ayos na lahat. Yung pala may kulang pa. Kala niya ayos na lahat. Wala na siyang trabaho. May kulang pa. Diba? Naisara ko nga po yung libro Laos na kasi sinihan eh. ko eh. Aklat ng buhay ko bilang artista. Nung makita ko pong may kakulangan, dahil nakita ko po ang ginagawa ng aking kaibigan, si Senator Bongo. Bongo pala. Buong Pilipinas po, inikot na namin
Mag-aanim na taon na ho kaming umiikot. Hindi kayo nahilo? Dulo-duluhan po ng Pilipinas. Dulot-dulo. Narating ko na po dahil sinasamahan ko po si Senator Bongo kung paano ang pagsaserbisyo sa mga Pilipino. Yung totoo. Grabe, no? Kinailangan niya makipag-ikutan, maglakwatsa sa bansa natin dito dulo sa dulo daw eh. No, pang Itbulaga mula Apari hanggang Hulo. Ganun pala ginawa nito para malaman mo lang paano ang tamang pagsiservisyo sa taong bayan. Eh, ang problema, hindi ka mag-a-apply para sa DSWD. Hindi ka nag-a-apply ngayon para maging social worker. Di ba? Nag-a-apply ka para maging mambabatas. Patay tayo nito. Wala sa hulog. Yung pagsaserbisyo. Sa pelikula, pagtatanggol sa mahihirap, tulong sa mahihirap, ginagawa namin yan nila Vivian Velez. Eh, yung anak mo kay Chris Aquino, sabi ni Mario Ikipan, ginutom mo raw eh. Paano ba yan? Bakit mo ginutom si Diyos? O, buti na lang magaling mag-alaga si Noynoy at saka si Chris. 'Di ba? Yung nanay at saka yung tiyuhin ang nag-alaga. O, lumaki. O, may diferensya na nga sa isip yung anak niya eh. Ano yun eh, autistic. No, tapos pinabayaan niya pa, grabe ka ha. Batang-bata pa si Chris Aquino noon. Ilang taon lang ba si Chris noon? Kuring alam mo ilang taon. Ano ba, chismis? Diba? Batang-bata pa si Chris noon. Ginawa namin yan. Ginawa mo nga yun. Pero ang realidad ay ito. Itong nangyayaring kahirapan talaga sa mga mahihirap. Rest of the poor. Saan ka ba naman nakakita ng mahihirap kami na walang kahirapan? Inay, pagka mahirap, di ba normal lang yung mayroong kahirapan? Sabi ko sa inyo, pinapahamak to ng sariling script eh. All over the Philippines. Balik-balik po kami ni Senator Bongo. Balik kayo ng balik, mahirap pa rin sila. Hindi man lang kayo nahiya. Wala kayong naidulot? Tigil. O, 18 ano? Nining-nini. Bawal ang mapagod. Kalalabas ko nga lang ng ospital eh. Send na kayo ng GCash. Kasi sumobra na ang pagod ng katawan ko. Pero pinilit ko pong dumating ngayong gabing ito. Ngayong araw na ito dito. Dahil I will not miss this. Like what I said, nasara ko ang aklat ng buhay ko bilang artista. Meron akong isa pang hindi nagagawa. Kaya nagbukas ako ng aklat ng buhay ko muli. Grabe. Alam ko, yung aklat ng buhay nasa langit eh. Ito may sariling aklat ng buhay ah. 2 beses. Pero hindi bilang artista. Bilang isang public servant. This is my last hurrah. And I want to give it all. Ang magagiting ko pong mga kasama, abogado, ako hindi. Meron mga kandidatong, mga kasama natin sa PDP, mga doktor. Ako hindi. Meron mga engineer. Ako po hindi. Ako po isang artista. Okay, alam namin yun. Alam namin yun. Pero ako yung artistang magiging epektibong maglingkod at magserbisyo sa sambayanang Pilipino. Kailangan mo ba talagang pagdilatan kami ng mga mata? Baka lamang sabihin sa amin, magiging kang epektibo. Hayop eh, no? Sabi ko sa inyo, hindi ba lang style nito eh. Kay Robin Padilla, inungulan tayo ng kala mo lasing ng Wonderful Tonight. Diba? Tapos ito naman, pinandidilatan tayo. Oh. Hindi pa namin nakakalimutan
mamatay na kaming mga kritiko ni Digong ha. Sige, patay ka sa amin sa balota. Ano ang kanilang mga ginagawa ngayon? Hanip no? Yung mga sinasabi niya, akala mo nangangampanyang pampresidente. Tinitira sa PRRD. Tinitira si Vice Inday Sinong ba? Si Sara. Inday. Kala ko si Vice Tinitira Ganda. si Mayor Baste. Tinitira si Congressman Pulong. Bakit? Anong apelyido nila? Duterte. Takot silang lahat. Urong ang kanilang mga buntot. Buntot. Takot silang lahat. Anong ginagawa nila? Totoo yung sinabi lahat ng ating mga abogado. Ipai-impeach nila si Inday. Na-impeach na nga eh. Nagnanakaw daw si Inday. Wala naman nagsasabi sa impeachment na nagnakaw ng pera. Walang ganong nakalagay hangal sa articles of impeachment. Ay, ito naman at sa akin. Walang Duterte yung magnanakaw. Sinabi niyo na noon yan. Kung haharap silang lahat sa salamin, alam nila sasabog yun. Kaya Ibig sabihin, pag humarap silang lahat, yung mga Duterte sa salamin, sasabog yun, ganon? ayaw nilang lahat humarap sa salamin. Hindi naman alam lahat ng nila Duterte. kung sino ang mga magnanakaw at alam nilang sila yun. Grabe, no? Bakit ganito nangyayari sa atin? Salamat. Bakit ganito nangyayari sa ating bansa? Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pagkakakandidato kayo, pagka-senador, diba? Dapat pang senador din ang inyong kampanya. Gagawa ako ng mga panukalang batas. Ganon, diba? Dapat ganyan. Para maging gabay ito. Ganito, ganyan. Nakakita ko sa pag-iikot namin sa buong bansa. Na merong kakulangan para proteksyonan ang ating mga kababayan tungkol sa bla bla bla, at ito po ang aking gagawin. Dapat ganoon. Pag senador ka hindi ka magpe-presidente. Noong nakaraan, in-post ko yung kampanya ni Jinggoy, kasi si Jinggoy ang banat. Magkano ang minimum wage dito sa inyo, Rizal Province? 300 po. 300? 300? Huh. Doon sa Maynila, 600. Pag tayo nanalo, gagawin natin dyan 800. Pagka kinaya pa natin yan, gagawin natin yung 1,000. Buong bansa, across the board. Kasi yung sardinas ng Maynila, 15. Sardinas nyo rito, 15 pareho lang pala. Kailangan, wala ng provincial rate. O ngayon, kamusta na? Pag-presidente yung kanyang panukala, ha? Pinanalo natin. Di ba? Kamusta na? Nakakalimutan niya na. Pati nga ang West Philippine Sea, sinisisi pa ka PRRD. Tingnan yung kabubuhan nito, ha? Sino ba ang Pangulo ng ating bansa ngayon? Sino ba ang dapat mag-aruga sa mga Pilipino? Sabi ng isa, China! Tinanong sino ba ang presidente natin ngayon? Sabi ng iba, bangag! Hindi ko alam ang sinisigawang bangag si Ipe Diba? Sinisigawan nila si Ipe, bangag! Diba sumisigaw doon yung mga nila yung mga mga followers nila Sino ba ang dapat lumaban
para daw sa mga Pilipinong mangingisda. Sino ba yan? Bakit isinisisi kay former President Rodrigo Roa Duterte? Okay, isa-isahin natin. Bakit daw isinisisi? Ha? Unang-una, ipinagyabang niya noong 2016 na nakabalik sa pangingisda ang mga Pilipino sa Scarborough Shoal dahil daw po sa kanya nakuha niyang maawa ang kanyang kaibigan si Xi Jinping, kaya pinayagan silang makapangisda uli. So nung tinignan ko naman yung kasunduan, nagulat ako merong kasunduan ganon. Kasi hindi nila sinasabi yun walang black and white sabi. Pero meron pala. Meron kasi yung China, kapag hindi ka pala iba pala China, walang black and white. Wala kang black and white. Pero nire-record nila ang kasunduan. Pag hindi ka tumupad, ipagkakalat nila. Wala kang isang salita. At yun ang nangyari. Kaya po nalaman natin yung kasalanan niyan, unang-una, yung yung temporary extraordinary agreement or arrangement sa China. Na kung saan, pinayagan daw ng China makapangisda uli sila doon sa Scarborough Shoal, pero hindi sa gitna. Sa gedli-gedli lang. Okay? Panahon niya yung pinagmamalaki niya. Ang totoo, since 2014, binawalan na ang mga Pilipino mangisda sa lagoon ng Scarborough Shoal. Nilagyan ng China ng 2 bantay na barko ang pinakabunganga ng lagoon. At yung Scarborough Shoal, isa lang ang pasukan, doon lang din yung labasan. Parang toilet na isa lang yung entrance door, doon din yung exit mo. Okay? Ganon. So, yung na-interview rin namin sa Zambales, sinabi niya nga, wala namang nagbago sapagkat noong 2014, pinapayagan naman kaming mangisda sa gilid lang. Nung panahon ni Duterte, sa gilid pa rin naman kami. Panahon ni BBM, saka kami nakakapasok na sa gitna. Nakakapangisda na kami doon. Pagka dumating lang yung mga incheck, saka lang sila natataboy. Pero hindi na nagagawa ng China na harangan ng barko. Kaya nilalagyan nila ng floating barrier. Isa pa, yung gentleman's agreement. Diba? Gentleman's agreement, di na tayo magpapatrolya rito, China na lang ang bahala, inupost lang ng ng AFP kasi mandato nilang ipagtanggol, bantayan yung ating karagatan. So pumayag na lang si Digong, okay sige, isang beses na lang, once a month. Di ba? Kaya nga meron tanong noon kay Duterte yung mga media, sabi niya, I believe that was 2021, na sabi niya, the reason behind why the Chinese were there because we are friends. The reason behind why they're patrolling, sabi niya, because we're friends. Pero pinauwi niya yung mga nagko-construction natin doon sa isa sa mga features natin. Diba? Sabi niya kasi, I don't want my men to be killed. Kung kaibigan tayo ng China, bakit katakot na patayin sila? Diba? Kalokohan Tapos nagkaroon tayo ng status quo agreement. Ibig sabihin, yung BRP Sierra Madre hindi gagalawin, walang reinforcement na dadalhin. Sumunod siya doon kalaunan kasi estimated kasi ng China maguguho yan panahon ni Duterte. Kaya lang nagtataka China kalaunan bakit hindi gumuguho. So nung gumagamit na sila ng scanner, yung ginaganon nila sa barko ng Unaysa May 1 at saka Unaysa May 2, kasi nasabi ng China kaya namin hinarang kasi meron silang construction materials. Accurate to yun. Ini-scan nila yung barko. Kahoy lang yun, wooden boat yun di mai-scan talaga nila. Di ba? Pero yung isang Unaysa May na bangka na malaki o barko, anong tawag doon, pinapalusot nila yon. Nandun yung supply ng pagkain. Natuklasan ng China, kaya nung November 3, 21 yata yun, basta November 2021, 3 yata yun, ay na-water cannon po
ang Philippine Coast Guard nung panahon niya. Diba? Kasi ang AFP natin hindi pumapayag sa gusto niyang mangyari. Nahayaan ng magibayan, ganun. So, kesa naman sa ikudeta siya ng mga sundalo sa pagpapabaya sa West Philippine Sea, diba? Hinayaan na. O, pinayaan niya na sila na magdala ng construction materials. Kasi ang kinaano nga ni Duterte kay BBM ay sundin ang mga kasunduan na pinasok ni Duterte. Kasi yan ang nakataya daw ay ang integridad, karangalan ng ating bansa. Di niya alam yun. Bakit? Ewan! Kayo po Sabi ng mga, lahat. sa pagsigaw niya ng, bakit? Sabi ng iba. Bangag, bangag, ewan, ewan. Hindi, actually nandiyan ako eh. Nagpunta ako dyan. Hindi lang ako makapag-vlog. Kasama yung kapitbahay namin na anak ng kagawad na DDS. Kukunti nga lang sila dyan eh. Sa Club Filipino sa San Juan. Isang kembot lang rito. Hindi nga siguro hindi nga mangangalahati yung gas ng motor ko dun eh. 1 litro. Ang lapit lang talaga. Binabay ko nga lang yan eh. Kukunti lang sila nun. Alam niyo kung anong mga tunay na nangyayari Hindi. ngayon dito sa atin. Ano yun? Sabi nila, bakit tatakbong Senador Yang Philip Salvador na yan? Ano bang alam niyan? Babaero lang yan. Sabi nila. Sabi ko, noon yun. Duman yung mga garutay. Noon yun. Nung kabataan ko, inaamin ko. Pinagdaanan ng buhay ko yan eh. Kasi nung kabataan ko, naging marupok ako. Pero ngayon, good boy na to eh! Paano lang? Expired ka na. Uy, wala naman akong asin. Ikaw talaga, sobrang pagmamahal mo sa best friend mo. Hindi po. Kidding aside. Grabe, no? Parang talaga, isipin po nakapasok ng Senado to. Oh, tragis. Kulang na lang gawin, alak na lang ang kulang sa session hall. Good boy na ako talaga ngayon. Totoo yan. Totoo yan. Totoo yan. Ito naman si Coco Pwede go na home. hindi naniniwala eh. Advokasya. Kapayapaan. Oh, Peace and order. takina ka, in English mo lang eh. Sana ginawa niya ho, kapayapaan, RIP. Di ba? Dapat ganun. Gusto kong ipagpatuloy ang naiwan laban ni PRRD. Sabi ko sa inyo, magpe-presidente to. Kung mga kandidato pagka senador, ang dialogue, naknampo siya, ang scripting na hawak pang panguluhan. Gusto Gunggong, ko diba? manumbalik ang tiwala ng mga magulang na makakauwi ang kanilang mga anak O di mag-volunteer ka magbantay sa mga kalsada. na hindi madidisgrasya, hindi makikidnap, hindi marerape, hindi mapapatay. Grabe, Superman. Gusto ko ang bentahan ng droga sa harapan mismo ng krame. Kala ko, gusto ko ang bentahan ng droga sa harap ng krami. I-roll back ang presyo. Meron Sinaik, pinapatay na foreigner sa loob mismo ng krame. Ayun, may pinapatay na foreigner sa loob mismo ng krami. Teka, malala ko lang dati, panahon ni Tatay Digong yon. Diba? Panahon ni Duterte yon. Diba merong foreigner doon na nahuli dahil po sa illegal drugs? Oh. Tapos mamukat-mukat mo, patay.
Sabog yata to. Sa loob ng sasakyan! Sa loob nga ng sasakyan yun eh. Sabi ng laban. Pinatawag yan ni Senator Bato sa Senado. Pinatawag ni Bato yun yung pinatay. Tama ka doon. Tama tayo eh, di ba? Advokasya! Trabaho para sa mga Pilipino! Sabi ko sa inyo, pang-presidente trip dito. Hindi pinaliliwanag eh, no? Paano mo, di ba? Paano ka gagawa ng mga batas? Tama mga sinabi nyo, JB! Hindi ayuda! Ano makakagista ng mga anak natin? Ng mga gulang, umaasa lamang sa ayuda? Paano pang magsisipag mag-aral yung mga yan? Excuse me, ang 4-piece ayuda yan. Nakakatulong ng malaki yan sa mga talagang kapos. Diba? Oo, meron din namang mga kabulukan dyan. Kasalanan na yan ng mga mamamayan. Pinababayaan yung kabulukan. Imbis i-report sa DSWD. Oh, pero maraming natutulungan ng 4-piece. Walang tamad na Pilipino! Oy, sinungaling ka. Maraming tamad na Pilipino. Kabilang ka ron. Ginagawa nila tayong tamad. Wala pong tamad na Pilipino. Meron. Kailangan po talaga magkaroon tayo ng matibay na batas para magkaroon ng trabaho mga Pilipino. Wala bang DDS dito? Pwede nga ho bang pakipaliwanag papaano ang isang batas magbibigay ng trabaho sa mga Pilipino? Hindi ho ba mas marapat diyan para makapag-provide ng trabaho ay ang gobyerno ay magtayo ng mga GOCC, Government-Owned and Controlled Corporations. 'Di ba? Sa lahat ng sektor dapat meron tayong ganung negosyo. Oh. Mamuhunan ng gobyerno. Di makakapag-provide ng trabaho, 'di ba? Ang gobyerno natin, siya mismo yung magki-create ng demand para sa labor force. Oh. Langhiya batas. Ano lalagay mo sa batas, Ipe? Kailangan ng lahat ng mga edad na 18 ay bigyan ng trabaho. O di sige, tignan lang natin pag hindi bumangkarote ang gobyerno. Sabi, gagawin Lakas daw mang 20 uto, pesos ang kilo ng bigas. Oh, that's a big lie. Wala namang sinabi ang Presidente Marcos sa gagawing 20 pesos ang kilo ng bigas eh. Yan ay narrative ng mga kakamping. Pagkatapos ng halalan, dahil sa sama ng loob nila na hindi po nagtagumpay si Leni. Pero kalaunan, when they realize na yung mga gusto naming ipaglaban ni Duterte noon, ginagawa ni Marcos. Kasi hodang magalit si Digongyo, ginagawa niya. Diyan sa West Philippine Sea, 'di ba? Tapos yung war on drugs na puro patayan kahit inosente damay. Maraming nahuhuli, 'di ba? Meron mga nagpo-post ng mga nagda-drugs, nahuhuli rin naman kaagad, pero buhay, hindi nanlalaban. Kahit nalaban na laban, hindi napapatay. 'Di ba? So na-realize nila na itama na natin, iwan na natin tong 20 pesos na bigas. Sinalo naman ngayon ng mga DDS. Wala talagang utak. Namulot lang, fake news pa. Shoutout Kap, magandang gabi kay Imahe Production. Nakabili na ba kayo ng 20 pesos? Hanapin mo kay Duterte 7 pesos.
Sabi ni Sir, isang cup na kanin, 20 pesos. Yun. Sa Jollibee, 30. Walang nagbanggit kanina. Nasa advocacy ako po yan. Lahat ng napuntahan namin ni Senator Bongo, yung mga senior citizens lumalapit sa akin, tatakbo ka raw. Kung tatakbo ka, huwag mo naman kaming pabayaan. Nakalimutan na kami ng lipunan. Yan ang sinabi nila. Pribileyo pa para sa kanila, dagdagan natin, kawawa ang senior citizens. Paano mo gagawin yun? My heart goes to them. Alam nyo, pagka lumapit na sa inyo, gaganunin ka, tapos tulungan mo kami. Suntok po sa puso ko yan. 71 years old na siya. Tip ko yan. Ipe. Ngayon po, pwede ho ba ako magtanong sa inyo? Sana yung galing lang sa puso nyo ang inyong sagot. Mahal nyo ba tutulungan nyo si Jimmy Bondok? Hindi. Mahal nyo ba tutulungan nyo si JV Hinlo? Hindi. Mahal nyo ba tutulungan nyo si Vic Rodriguez? Mahal nyo ba tutulungan nyo si Raul Lambino? Mahal nyo ba tutulungan nyo ang aking idolo, Rodante Marcoleta? Hindi. Mahal nyo ba si Pastor Apollo Kibuloy? Lalong hindi. Bato de la Rosa? Hindi rin. Mr. Malasakit Bongo? Naku, isa pa yan. Robin Padilla? Uy, hindi kandidato yun. Hindi ako papayag niya. Senador Robin Padilla! Mahal niyo ba ang pinakamahal nating presidente ng Pilipinas, Rodrigo Roa Duterte? Hindi na. Binudol tayo eh. Lahat na lang mahal niyo. Paano ako? Huwag ka nang mangarap. Pwede rin po ba akong humingi ng konting pagmamahal niyo at suporta? Pass. Pwede po ba? Hindi. Ako si Philip Salvador, hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Eh di wala kang kwenta. Ako isang artista. Lalo mo ng kwenta. Magiging epektibong maglingkod sa sambayan ng Pilipino. May pinadadalang mensahe si Maharlika. Julul, sabi ni Maharlika. Philip Salvador, kandidato bilang senador ng PDP Laban, numero 58 sa balota. Magandang gabi po sa inyo. Diba? Sabi ko sa inyo, pinahamak ng sarili niya mismong script. Walang nilatag, dalawang video na pinanood natin, di ba? Trabaho ng pagiging DSWD, social worker, ang ipinapaliwanag sa taong bayan. Tapos gagawin yung senador? Yun nga lang na trabaho ng pagiging senador na ina-applyan niya, di niya alam pa ipaliwanag. Diba? Yung suka nga, di niya na ipaliwanag eh. Bastos daw. Ang sinabi ni PBBM doon, merong iba dyan. Nakakala mo inutusan lang bumili ng suka, nag-file na ng COC. Tugman-tugma sa kanya yun, di ba? Mukhang pinabili lang ng suka, kumandidato na.
Diyos mio, ke barbaridad. Wag na ho kayong magtaka kung ba't yung maasenso Pilipinas. Isipin nyo, ganyan ang magiging mga senador natin. Po, kung ganyan ang utak ng klase ng mayor, sakit na ng ulo. Di ba? Ng kanilang LGU. Diyos ko, gagawin pa natin senador, di buong bansa, sumakit ang ulo nito. Subok na natin. Nung panahon ni Erap, halos lahat ng kandidato na artista lumusot. Ano nangyari sa performance nila? 'Di ba? Parang kay Robin din, Wonderful Tonight din ang buong Pilipinas. Pagbaba ni Erap nung nag-eleksyon, ayun, talo lahat sila. Marami nang nangyari. Duruin mo pati yung Starlet. Kumandidato, naging vice governor pa yata yun. Anak ng putya. Kamusta naman ang performance? Nako. So, iyan yung sinasabi ko sa inyo. Si Duterte walang malasakit sa bayan kasi gusto tayong punuin ng mga walang kwentang kandidato. Mga hindi akma para sa pagiging senador. Bakit? Bakit? Siyempre, para meron siyang mga puppet, meron siyang mga rubber stamp. Diba? Ay, nako, Ipe, talaga naman, magiging epektibo daw siya. Ipe, sayaw. Hey, Mr. Epektibo, Kuya Ipe sa Senado. Okay, spice pa. Hey, Mr. Epektibo, Kuya Ipe sa Senado.